Mahirap tanggapin sa akin na ang inaasahan kong babaeng makasama ko habang buhay ay hindi sumipot sa mismong araw ng aming kasal. Sa maikling panahon na nakilala at nakasama ko si Vina, alam kong minahal ko ito. Kaya nga noong nagkaroon ako ng pagkakataon na yayain itong pakasal, sobrang saya ko dahil kaagad itong pumayag. Hindi ko naman akalain na isang malaking kahangalan ang pagbibigay ko ng buong tiwala ko sa kanya. Hindi niya ako sinipot sa mismong araw ng kasal at parang gusto kong malusaw sa sobrang kahihiyan na naramdaman ko. Saksi lahat ng mga mahal ko sa bahay kung paano akong naghintay sa tapat ng altar pero hindi dumating ang aking bride. Hindi ko naman alam na wala naman talagang balak na magpakasal sa akin si Vina. Sobrang hirap. Gusto ko lang naman sana siyang makausap kaya ako umalis kaagad ng simbahan pero pagkadating ko sa bahay nila, natanaw ko siya mula sa labas na may kahalikang lalaki. Para akong pinagsakluban ng langit ang lupa. Ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, niluluko niya lang pala ako. Sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko, kaagad akong nag-drive paalis. Sinadya ko talagang ibangga nagkotse ko sa kasalubong na bus. Alam kong kahangalan ang ginawa kong iyon dahil posibleng may mga inosenteng taong madamay pero wala akong pagpipilian. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, wala nang halaga ang buhay ko. Kasalanan ko kung bakit nakaupo ako ngayon sa wheelchair. Sa mahigit 3 buwan pagkatapos kong naaksidente, aware naman ako sa sarili ko na malaki ang ipinagbago ko. Na hindi na ako ang dating Kenneth. Alam kong nahihirapan na ang lahat sa akin. Lalo na sila mommy at daddy. Pati na din ang nag-iisa kong kapatid na si Jen. Kaya lang kapag nakikita ko ang awa sa kanilang mga mata, lalong nadadagdagan ang galit sa puso ko. Kung hindi lang sana ako niluko at pinaasa ni Vina, hindi sana mangyayari sa akin ito. Alam kong nagiging worse na ako nitong mga nakaraang araw. Takot na sa akin ang lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko at talagang yamot na yamot ako sa mga taong lumalapit sa akin at nag-extend ng tulong. Feel ko talaga ang pagiging inutil ko. Katulad na lang ngayong umaga. Wala naman sana akong balak na sigawan si Jen. Kaya lang dahil sa bad temper ko, nagawa ko na naman at huli na para magsisi at ayaw ko din naman humingi ng sorry. Mataas ang pride ko eh. Parang mas gusto kong kamuhian na lang nila ako at hayaan na lang na mamatay. Yeah, hey. Ang sungit, natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang bulong ng babaeng kasama ng kapatid kong si Jen. Kung hindi ako nagkakamali, yaya ito ng pamangkin kong si Russell na anak ng nag-iisa kong kapatid. Kaagad na naagaw ang atensyon ko sa kanya. Wala sa sariling tinitigan ito habang hawak niya pa rin ang tray na may lamang pagkain. What are you doing here? Bakit hindi ka pa sumunod sa amo mo? Umalis ka na at dalhin mo ang lintik na pagkain na yan dahil wala akong balak na kumain, bulyaw ko sa kanya. Parang wala naman itong narinig at naglakad pa talaga sa kalapit na lamesa at inilapag ang dalang pagkain. Pahalukipip ako nitong tinitigan. Ang pangit niyo na pala talaga sir. Kaya siguro takot ang lahat ng kasambahay niyo sa inyo. Para po kasi kayong ermitanyo, prangkang wika nito na nagpagulat sa akin. Kahit na binulyawan ko na siya, parang wala lang sa kanya. Ibang mga kasambahay nga, titigan ko lang nanginginig na ang tuhod eh. Pero itong kaharap ko ngayon, parang matapang ah. Kaya siguro kasundo ito ng kapatid kong si Jen. Hoy! Idiot! Hampas lupa! Lumayas ka ng kwarto at dalhin mo iyang pagkain na dala mo kung hindi baka may kalalagyan ka sa akin, nagbabanta kong wika sa kanya. Matalim ko itong tinitigan pero nagulat ako dahil pinagtaasan niya lang ako ng kilay. Hest! Hilig magbanta. Sino ang tinatakot mo? Ni hindi ka nga makatayo dyan sa wheelchair mo eh. Kung hindi lang ako naawa kay Ma'am Jen, kanina pa kita nilayasan eh. Hindi naman ikaw ang amo ko, sagot nito sabay irap. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Saan ba napulot ang kutong lupa na ito ng kapatid ko? Ang lakas ng loob niyang sagot-sagutin ako. Hindi ba siya natatakot na mawalan ng trabaho? Wala sa sariling napatitig ako sa babaeng nasa harapan ko. Ewan ko ba, kahit na ang galing niyang sumagot, sagot sa akin ni hindi man lang ako nakakaramdam ng inis sa kanya. Hindi katulad sa mga naunang nahar nila mommy na mag-alaga sa akin. Nakikita ko palang napapasok sila dito sa kwarto ko, umaakyat na ang dugo ko sa ulo ko kaya ang ending palagi ko silang nasisigawan. Pero itong Ella na ito na yaya ng pamangkin ko, hindi ko mawari kung anong meron sa kanya. Ngayon ko lang din ito na pagmamasdan ng maayos.
Although, palagi ko itong nakikita noon pa dahil isinasama ito ng kapatid ko kahit saan magpunta pero palagi lang itong nakayuko. Parang hindi ito nag-exist sa paningin ko. Alam kong wala itong nilagay na kahit na anong kolorete sa mukha pero ang ganda niya pa rin. Maliit ang mukha at medyo matangos ang ilong. Ang kilay nito na hindi man lang yata inayos bumagay naman sa mga mata nito na may mahahaba at malalantik na pilik mata. Dagdagan pa ng labi na parang kay sarap halikan dahil sa natural nitong kulay. Mamula-mula iyon at alam kong walang bahid na lipstick. Ang swerte naman ng pamangkin ko. Imagine, nagkaroon siya ng magandang yaya. Bata pa lang, maganda na ang nag-aalagang babae. Paano pa kaya kung lumaki na ito? Sa isiping iyon parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Kung saan-saan na napupunta ang isipan ko. Bigla ko din nakalimutan kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Hindi dapat ako magpadala sa mga ganitong klaseng pag-isip. Yaya ng pamangkin ko itong nasa harapan ko kaya hindi ko siya dapat pagpantasyahan. Ehem. Tapos na po ba kayong titigan ako? Baka gusto niyo na pong kumain, narinig kong wika nito. Nakahalukipip ito pero nakataas na ang kilay. Bakit ang cute niya pa ring tingnan? Dapat nga mainis ako dahil parang hindi niya naman ako iginagalang. Sino ba siya? Ang lakas ng loob niyang utusan akong kumain. Hindi nga ako mapilit nila Mommy at Jen siya pa kaya gayong sini, swelduhan lang naman siya ng kapatid ko. Ilabas mo na ang mga pagkain na yan. Wala akong gana, malamig kong sagot sa kanya, at kunwari muli kong itinoon ang atensyon ko sa hawak kong libro. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya, kaya muli kong itinaas ang aking paningin at nagulat pa ako dahil nakaupo na ito sa gilid ng kama ko. Ngingiti-ngiti habang nakatutok ang mga mata sa kanyang cellphone. Parang gusto manlaki pati butas ng ilong ko habang pinagmamasdan ito. What are you doing? Halos dumagundong ang boses ko dito sa loob ng kwarto, kaya hindi nakaligtas sa paningin ko na muntik na nitong nabitawan ang cellphone dahil sa pagkagulat. Takang-taka na tumitig sa akin habang kumikibot-kibot ang kanyang labi. Hindi ko tuloy maiwasang mapalunok ng aking laway. Ano ba yan? Hindi nyo naman po kailangang sumigaw, sir. Hindi naman po ako bingi. Saka, bakit po ba kayo nagagalit? Alangan namang habang buhay akong tatayo na pwede namang maupo. Kung kinain nyo na sana ang pagkain na yan, kanina pa sana ako naglaho sa paningin mo, nakaimos nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi ko talaga lubos maisip kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na sumagot-sagot sa akin. Kung titignan kasi ito parang napakaamo ng kanyang mukha. Para din itong mahiyain pero kung sumagot-sagot sa akin parang hindi ako ang amo Sa bagay, hindi pala ako ang amo niya. Yaya ito ni Baby Russell at si Jen ang nagpapasahod sa kanya. Kaya siguro walang galang pagdating sa akin. Lumayas ka na. Layas kung ayaw mong makatikim ng galit ko. Pagbabanta kong wika sa kanya. Pinaningkitan ko pa ito ng aking mga mata katulad sa mga ginawa ko sa mga naunang nag-aalaga sa akin. Pero parang walang effect sa kanya bagkus tinaasan lang ako nito ng kilay bago naglakad patungo sa pagkain na nakapatong sa mesa. Sedlan. Nagbabanta. Paano niya magagawa iyong sinasabi niya hindi nga siya makatayo? Halos pabulong nitong bigkas pero hindi naman ako bingi para hindi marinig iyon. Anong sabi mo? Galit kong tanong sa kanya. Talagang sinusubukan ako ng babaeng ito. Kung may sakit lang ako sa puso, baka kanina pa ako inatake. Pambihira, ngayon lang ako nakakita na kasambahay na sumasagot-sagot at parang hindi man lang takot na mawalan ng trabaho. Wala po. Sabi ko kumain na po kayo para hindi na mag-alala sila Ma'am Jen at ang mommy nyo sa inyo. Kagabi pa raw po kayo hindi kumakain Baka daw po kung ano na ang mangyari sa inyo. Alam niyo po ba dinig ko, parang gusto na nga po kayong itali dahil sa sobrang galit niyo sa mundo, baka sarili niyo na naman ang saktan niyo, nakaismid nitong wika sa akin. Hindi ko man lang nahihimigan sa boses niya na nag-aalala siya sa akin. Kaswal lang kung magsalita at parang marites sa kanto ang tono ng kanyang boses. Ni hindi niya man lang naisip na posible akong magdamdam sa sinabi niya ngayon. Isa pa, ano ang palagay ng pamilya ko sa akin, isang baliw? Ganoon na ba kalala ang tingin nila sa akin? Hindi na tuloy ako nakasagot sa kaharap ko. Parang gusto ko nang sukuan ang kakulitan nito Saka sir, hindi niyo po ba naaamoy ang kwarto niyo? Ang baho kaya? Kanina pa nga ako naduduwal, tinitiis ko lang.
Kailan ba huling nalinisan itong kwarto nyo, muling bigkas nito? Talagang ipinakita niya pa sa akin na itinakip niya ang kamay niya sa kanyang ilong at parang diring-diri na inililibot ang tingin sa paligid. Kung nakakatayo lang ako, kanina ko pa ito kinaladkad palabas eh. Lahat napapansin. Buti na pagtiyagaan ni Jen ang ugali ng kotong lupa na ito. Kasalanan ko naman din kasi. Hindi ko pinapalinis itong kwarto ko kaya siguro nangangamoy na. Bihira lang din akong maligo dahil nga hirap akong kumilos at ayaw kong pinagsisilbihan ako. Akin na ang pagkain para tumigil ka na, sumusuko kong wika sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkislap ng tuwa sa mga mata nito. Para itong nanalo sa loto na ewan. Wala eh, gusto ko nang lumayas ang babaeng ito sa kwarto ko. Masasabi ko na maswerte na ako sa aking mga amo. Broken-hearted pa si Sir Drake noong nahar niya ako bilang tagalinis ng bahay nila at ilang buwan ang nakalipas. Nakilala ko naman ang asawa niyang mabait na si Ma'am Jen. Galing ako sa malayong probensya at wala akong choice kundi ang makipag sa palaran dito sa Metro Manila para maghanap ng trabaho. Kailangan ko kasi tustusan ang pangangailangan ng aking pamilya na hobby yata ng nanay at tatay ko ang magkalat ng lahi sa sanlibutan dahil mahirap na nga ang buhay, anak pa ng anak at dumating pa sa point na halos wala na kaming makain. Imbes na nasa school ako sa mga ganitong edad ko, wala akong choice kundi ang sumama sa kapitbahay namin na lumuwas ng Manila. Natatakot kasi ako na baka makapag-asawa lang ako ng maaga kapag magstay ako ng probensya. Ganoon na kasi ang nangyari sa panganay kong kapatid at ang sumunod sa akin. Kahit minor de edad pa lang, pag-aasawa na ang inaatupag para matakasan ang hirap ng buhay. Pangalawa ako sa 13 naming magkakapatid. Ang ate ko na 1 taon lang ang tanda sa akin, ay nag-asawa kaagad noong 15 years old pa lang siya, at ang sumunod naman sa akin, ay nag-asawa naman last year lang. Ewan ko ba, kababata pa pero masyadong excited na bumuo ng sariling pamilya. Sa bagay, hindi ko sila masisisi dahil gusto lang nila marahil takasan ang hirap ng buhay. Pero iba ako. Ayaw kong sundan ang yapak nila. May pangarap ako at kaya ako nagtatrabaho dahil gusto kong makakain ng 3 beses sa loob ng isang araw ang mga magulang ko pati na din ang mga bata ko pang kapatid para naman hindi na nila maisip na ang pag-aasawa ang solusyon para matakasan nila ang hirap ng buhay. Actually, hindi sila Sir Drake at Ma'am Jen ang una kong naging amo. Bago ako nakapasok sa kanila, una akong nagtrabaho sa isang pamilya pero tumakas din ako dahil muntik na akong magahasa. Nagbigay sa akin ng matinding trauma pero kailangan kong magpatuloy sa buhay. Hanggang sa nag-apply ako sa isang agency na nagde-deploy ng mga kasambahay sa mga mayayaman na pamilya at swerte ako dahil kay Sir Drake ako napunta. Wala akong masabi sa ugali nito. Mabait sila sa aming mga kasambahay at hindi masyadong nakakapagod ang trabaho. Noong dumating si Ma'am Jen, inofferan ako nitong maging yaya ng kanilang anak. Tinanggap ko kaagad dahil sisiw lang naman sa akin ang mag-alaga ng bata. Sa dami ng kapatid ko na naalagaan ko na, parang wala na lang sa akin ang ganitong trabaho. Tinaasan din nito ang sweldo ko na siyang kaagad ko namang pinapadala sa mga magulang ko tuwing sahod, kaya nasisiguro ko na nakakakain na ng 3 beses sa isang araw sila nanay at tatay pati na din ang 10 ko pang kapatid na nasa poder nila. Hello! Naririnig mo ba ako? Sabi ko iabot mo sa akin ang pagkain, natigil lang ako sa aking pagbabalik tanaw nang marinig ko na naman ang boses ng kapatid ni Ma'am Jen na si Sir Kenneth. Naaksidente ito dahil hindi sinipot ng girlfriend niya sa kasal nila kaya mainitin ang ulo. Pati si Ma'am Jen apektado na sa ugali nito eh. Talo pa ang tigre kong magalit. Simula noong naaksidente ito, ngayon lang ulit ako nakalapit sa kanya at masasabi ko na ang laki na ng ipinagbago ng ugali nito. Hindi ako malapit sa kanya noon pero hindi ko naman ito narinig kahit na 1 beses na sumigaw or magalit. Ngayon lang talaga. Kung noon, gwapong-gwapo ako dito, iba na ngayon. Sobrang haba na kasi ng buhok niya at parang hindi man lang nadaanan ng suklay dagdagan pa ng balbas niya na tumatakip na sa kanyang bibig. Para na talaga siyang ermitanyo. Sa totoo lang, natatakot din ako sa kanya. Kapatid siya ng amo ko at dapat ko siyang igalang pero dahil sakit na ito ng ulo at alam kong palalayasin niya din ako sa kwarto niya na hindi siya kumakain, tinatagan ko na lang ang kalooban ko. Nagkukunwari lang naman akong matapang sa harap niya. Para hindi niya ako mapalayas katulad ng ginagawa niya sa mga naunang nag-aalaga sa kanya. Heto na po sir. Saglit lang, sagot ko naman sa kanya.
Pigil ko ang sarili kong mapangiti. Mukhang ako ang nagwagi ngayong araw. Napilit ko siya kumain na hindi nagawa nila Ma'am Jen at Madam Arabella. Parang gusto ko tuloy purihin ang sarili ko habang kinukuha ang isang bowl ng oatmeal at iniabot sa kanya. Subuan mo ako, pautos na wika nito sa akin. Matalim ang mga matang nakatitig sa akin, kaya pilit ko itong minisyan. Kailangan ko pa rin dumistansya sa kanya at baka kung ano ang gawin niya sa akin. Kanina pa naman ito naiinis sa akin. Baka mamaya bigla niya na lang akong saktan. Hindi ko pa naman nababasa kung ano ang tumatakbo sa isipan nito. Ha? Teka, ang alam ko po paalang naman ang naapektuhan sa inyo. Bakit kailangan pa ng subo-subo, sagot ko sa kanya. Halos magdikit na ang kilay nito palatandaan na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Susunod ka ba or kakausapin ko ang kapatid ko na sisantihin ka na lang? Ang dami mong rason imbes na sumunod ka sa utos ko. Simay ka lang naman bakit ba ang arte mo, maanghang nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Na real talk pa ako ng masungit na ito. Masakit yun pero wala akong time na magdamdam. Eselan. Fine pero dapat bigyan mo ako ng extra bayad Hindi kita amo kaya walang dahilan na pagsilbihan kita, sagot ko naman pero sa totoo lang, sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Gusto ko talagang ipakita sa kanya na palaban ako para huwag niya na akong pilitin na lumabas ng kwarto hangat hindi pa siya nakakakain. Ang ginagawa kong ito ay tulong ko na lang sa mabait kong amo na si Ma'am Jen. Pinaiyak na naman kasi ng Kenneth na ito Pigil ko ang sarili kong mapangiti dahil sa sinabi niya. Bigyan ko daw siya ng extra bayad. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang lumabas sa bibig ko ang salitang subo. Dapat nga ipakita ko sa kanya na galit ako at naiinis ako sa presensya niya pero habang tumatagal siya dito sa loob ng kwarto ko, lahat ng pagdaramdam at galit sa puso ko unti-unting nalulusaw. Dahil ba sa angkin nitong ganda or sa pagiging palaban nito kung sumagot-sagot sa akin or dahil sa innocent look nito pero may itinatago din palang kapilyahan. Kung una ko lang siguro itong nakilala kay Vina baka sa kanya ako nagkagusto Baka siya na lang ang niligawan ko. Hindi ko na naman maiwasan na makaramdam ng matinding lungkot nang muli kong maalala si Vina. Lahat ng pangarap ko sa babaeng iyon biglang naglaho. Manloloko pala at dahil sa kanya kaya ako nakakulong ngayon sa wheelchair. Automatiko akong napanganga habang iniumang na ni Ella ang isang kutsarang oatmeal sa bibig ko. Susunod din naman pala sa utos ko na subuan ako dami pang sinasabi. Sa bagay may bayad nga pala ito kaya dapat kong sulitin. Gaano kaya kalaking pera ang kailangan ng babaeng ito at bakit pati ako gusto niyang hinga ng bayad? Gayunpaman wala naman akong nakitang mali doon. Cute niya at mahirap ang buhay. Kailangan talagang kumita. Bakit ang tabang reklamo ko pagkatapos kong lunukin ang isinubo nitong oatmeal? Napansin ko na kaagad na nalukot ang mukha nito. Bulong pa bago niya ako peke ng inisyan. Para naman akong nahihipnotismo, lalo na nang lumitaw ang biloy niya sa magkabilaan niyang pisngi. Aba ewan. Nakaredy na ito kanina noong kinuha ko sa dining table Hindi ko naman alam kung ano ang lasa nito hindi naman ako kumakain nito. Para kasing Cerelac. Iyong pagkain ng baby, sagot nito. Hindi ko alam kung matatawa or maiinis ba ako sa sinabi niya. Pagkain ng baby. Simula noong naaksidente ako iyan na yung kinakain ko Iyo nga lang, hindi nila makuha-kuha ang lasa ng gusto ko kaya naiinis ako. Nga, hindi pa nga ako nakakabawi ng akmang muli niya na naman akong subuan. Tinabig ko ang kutsara na may lamang oatmeal kaya nabitawan niya yon at lumanding sa kandungan ko. Kinuha kong pagkakataon para muling magalit-galitan. Kahit gaano pa kaganda at kasweet ang babaeng nasa harapan ko ayaw ko nang magkaroon pa ng connection kahit papaano. Ayaw ko nang magtiwala pa kahit kanino. What have you done? Tignan mo nga ang ginagawa mo dahil sa katangahan mo. Gusto mo ba akong paliguan ng lintik ng oatmeal na yan? Idiot, galit kong bulyaw sa kanya. Taranta naman itong kumuha ng tissue at gamit ang nanginginig na kamay ipinunas niya yon sa kandungan ko. Nakakoton pajama lang ako kaya ramdam ng alaga ko ang pagdampi ng kamay niya sa bahaging ibon. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. Naku! Sorry po. Kasalan niyo naman po kasi Bakit niyo kasi tinabig ang kamay ko, natataranta nitong bigkas?
Nakayuko ito ngayon habang patuloy nitong pinupunasan ang kandungan ko na natapunan ng oatmeal. Lalong nadagdagan ang kakaiba kong naramdaman ng aksisente kong nasilip ang dalawa niyang bundok. Nakayuko siya ngayon habang taranta akong pinupunasan na siyang dahilan ng pagbuka ng neckline ng suot niyang t-shirt, kaya nasilip ko tuloy ang hindi dapat masilip. Hindi ko maiwasang bigkas. Unti-unti ko kasing naramdaman ang pagtayo ng alaga ko. Napapalunok pa ako ng sarili kong laway. Grabe naman po kayo, sir. Bastos niyo po. Kasalanan niyo naman kaya kayo natapunan ng oatmeal eh. Kakain na nga lang dami ni Vo pang seremonya. Alam niyo po ba na ang swerte niyo pa rin? Inaayawan niyo ang pagkain tapos hindi niyo man lang naisip na halos wala nang makain ang ibang tao dyan, parang naninirmon ang boses na bigkas nito. Umayos na din ito ng tayo kaya kaagad akong nakahinga ng maluwag. Hindi ko naman alam ang ibig niyang sabihin. Iyong salitang bastos lang kasi ang tumatak sa isipan ko eh. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng baka naramdaman niya ang pagtigas ng alaga ko kaya sinabihan niya akong bastos. Out, naiinis kong bigkas sa kanya. Wala lang, gusto ko lang na umalis siya dahil feeling ko, umiinit na ang buong paligid. Nakakaramdam ako ng matinding pagnanasa na ngayon ko lang muling naramdaman pagkatapos kong maaksidente. Agad-agad? Hindi ka pa nga tapos kumain eh, sagot naman nito. Napansin ko pa ang pagsipat nito ng tingin sa akin, kaya muli akong napalunok ng sarili kong laway. Sir, bakit po kayo namumula? May masakit po ba sa inyo? Tanong nito. Bakas talaga sa mukha nito ang pagiging inosente. Kaagad kong inilipag sa kandungan ko ang hawak kong libro para itago sa mga mata niya ang matigas ko ng anaconda. Shit, ang gusto ko lang naman lumabas muna siya habang pinapalambot ko pa ang pasaway kong alaga. Wala na akong ganang kumain kaya lumabas ka na, sagot ko. Hindi na ako nakapalagpa ng mabilis itong lumapit sa akin at sinalat ang noo ko. Gusto yatang i-check ang temperatura ng katawan ko para siguro masiguro kung may sinat ba ako or ano. Dali-dali ko namang hinawakan ang kanyang kamay at inialis sa aking noo. Anong ginagawa mo? Hindi porket pinayagan kitang subuan ako, pwede mo nang gawin lahat ng gusto ko. Hindi ko pinapahintulutan ang kahit na sino na hawak-hawakan ako, galit kong singhal sa kanya. Natigilan naman ito at mabilis na hinila ang kamay na hawak-hawak ko pa rin. Lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya, kaya naman kaagad kong napansin sa mukha nito ang pagpapanik. Naku, sorry po sir. Hindi na maulit. Bigla po kasi kayong namula kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na salatin ang noo mo. Sorry po talaga, taranta nitong bigkas. Alam mo ba na hindi ako tumanggap ng salitang sorry, seryoso kong tanong sa kanya. Kaagad naman itong namutla at nanlalaki ang mga matang tumitig sa akin. Patuloy din itong hinahablot ang kamay niya na hawak ko pa rin pero kahit naman nakaupo ako dito sa wheelchair, mas malakas pa rin ako sa kanya. Po, gugusto niyo po akong parusahan, inosente nitong tanong. Pigil ko na naman ang sarili ko na matawa. Bakit ba nakakalibang siya? Bakit ibang-iba siya sa lahat? May something talaga sa kanya na hindi ko alam dahil ang bilis niyang mapawi ang init ng ulo ko.